Ang tanong masaya ka pa ba sa asawa mo? Hindi ko alam pare. Kilala mo naman si Ron, di ba? Laging busy. Pero hindi naman sa trabaho, kundi sa laro niya. Nagsasawa na ako. Hindi niya ako matabihan sa kama. Puro na lang laro magdamag. Gusto ko namang mahalin. Kaya mo bang gawin yun, Leo? Kaya mo bang maging asawa ko kapag busy ang kumpare mo? Isang mapagpalang araw po sa inyong mga tagapakinig, Miss Kay. Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig na tinago sa dilim ay pag-ibig na uhaw sa liwanag? Na kapag natukso ay hindi laging dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matagal ng pagkakalimot. Itago niyo na lang ako sa pangalang Julie. 27 anyos. Isang call center agent at panggabi ang aking duty. 4 na taon na po kaming nagsasama ni Ron, na ngayon ay 29 years old na. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Matagal na rin kaming nagsasama, pero mas matagal na rin yata ang pagtitiis ko sa kanyang ugali. 4 na taon ko nang pinapakinggan ang paulit-ulit niyang pangako na babawi ako. Maghahanap ako ng matinong trabaho. Ikaw lang sapat na. Pero habang lumilipas ang mga taon, ay mas lalo siyang nalululong sa laro. Naging mas mahalaga pa sa kanya ang paglalaro ng Mobile Legends kesa sa paghahanap ng trabaho para makatulong sa akin sa mga gastusin namin. Pag-uwi ko galing sa ship, ay halos wala na akong energy. Pero ako pa rin ang nagluluto, naglalaba at naglilinis. Siya, hawak lang ang cellphone, headset sa tenga, nakalugmok sa may kama at todo rank game. Minsan lang mamasada, minsan na lang din mangulit. Nawalan siya ng oras sa akin na ultimo ang sipingan ako ay hindi na niya nagagawa. Mas madalas ay walang kami, parang hangin. Pakiramdam ko, para na lang akong border sa sarili naming bahay. Invisible at hindi mahalaga. Ilang beses ko na rin siyang nahuli na may babaeng kalandian sa chat. Pero sa kabila ng lahat, ay nanatili ako. Kasi mahal ko siya noon. Hanggang sa napagod po ako at ginusto kong maghanap ng pagmamahal sa ibang lalaki. At yun, ang kanyang kumpare. Sa kumpare niya, natagpuan ko ang pagmamahal at kalinga na hindi niya maibigay-bigay sa akin. Kung sa kanya mas importante ang Mobile Legends, sa kumpare niya, ako ang mas mahalaga. At dahil doon, ilang beses na may nangyari sa aming dalawa. At hindi ko ho ikakaila yun. Sa ilang beses na may nangyari sa amin ni Leo, hindi ako nagsisisi. Hayaan niyo pong ibahagi ko ang aking kwento sa inyong lahat. 18 na taong gulang ako noon. Wala pang trabaho at halos kakatapos lang ng high school. Tambay sa bahay, palamuni ng magulang. Walang direksyon sa buhay. Basta't alam ko lang noon ay masarap ang buhay ng walang iniintinding obligasyon. Doon kami unang nagkakilala ng asawa ko. Parehas walang trabaho. Parehas tatambay. Matagal-tagal din niya akong niligawan. Hanggang sa 5 taon ng pagiging magnobyo at magnobya namin, ay napagdesisyonan naming magsama na sa iisang bubong. Nagpakasal kaming dalawa at excited na bumuo ng sariling pamilya. Agad kami noong bumukod. Para raw mas makapag-ipon kami. Yun ang sabi ni Leo, para mas maayos at para mas madali ang buhay. Sabi ko naman, sige, mukhang exciting nga yun.
Umupa kami ng maliit na kwarto sa likod ng bahay ng tiyahin niya. Isang kama, isang electric fan, at isang maliit na kalan. Pero sa paningin ko noon ay para na yung palasyo kasi kasama ko siya. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Doon ko naramdaman ang bigat kasi magkaiba pala kapag nakaasa ka lang sa magulang at kapag sarili nyo na ang lahat. Dati okay lang na wala siyang trabaho. Pero ngayong may upa na, may bayarin, may bigas na kailangang bilhin sa araw-araw, ay kailangan na rin niyang kumilos. Hindi na pwedeng puro lang mahal kita dahil hindi totoong mapapakain ka ng pagmamahal dahil hindi kayo mabubusog doon. Doon ko na rin naisipang magtrabaho. Nag-apply ako sa isang call center. Sa una ay tinutulungan pa niya ako sa pag-review. Pero habang lumalalim ang training ko, ay siya naman ang unti-unting naging malamig. Ako na ang umuuwi ng pagod. Ako pa rin ang mag-aayos ng bahay, maglalaba at magluluto para sa aming kakainin. Siya naman ay halos wala pa ring matinong hanap buhay. 1 taon pa lang ang lumipas mula nung magsama kami sa iisang bubong, pero naging miserable ako sa kanya. Hindi lang katawan ko ang napagod, pati ang puso ko. Pero sa kabila ng pagod ay lumalaban pa rin ako kasi mahal ko siya at umaasa pa rin ako na balang araw ay mababago o magbabago rin si Ron. Nababawi siya na makikita niyang may babae sa harapan niya na handang tumaya na kahit siya mismo ay wala pang naipupuhunan sa relasyon namin kundi puro pangako. Nalulong si Ron lalo sa Mobile Legends. Araw-gabi, hawak-hawak niya ang cellphone, headset sa tenga, at abot-abot ang mura sa mga kakampi niyang bobo raw kung maglaro. Nawala na siya ng oras para sa akin, para sa bahay, at para sa aming relasyon. Sa gabi, imbes na tumabi siya sa akin, nasa labas lamang ito at naglalaro. Walang nangyayari sa amin. Ni halik ay wala. Babae ako. Hindi babae lang. At kahit pagod ako ay kailangan ko pa rin ng kalinga. Sabik ako pagdating sa kama. Sabik ako sa asawa ko. At hindi ko ikakaila iyon. Isang araw na pag-awayan namin ang minsan niya lang na pamamasada ng tricycle na binigay sa kanya ng kanyang magulang upang may pagkakitaan sana siya kahit papaano. Madalas nga itong umaalis pero wala pang 1 oras ay bumabalik din para makipag-rank game. Isang gabi, pagka-uwi ko galing shift, habang dumaan ako sa likod niya para mag-CR, ay napatingin ako sa screen ng cellphone niya. Hindi ko intensyong sumilip, pero hindi ko rin maiwasan at nabasa ko agad ang chat na, "Hi love, G?" Tumigil ako sa paglalakad. Parang may humawak sa dibdib ko at piniga ng dahan-dahan. Tumingin ako nun kay Ron. Hindi niya man lang napansin na andun ako at nakatayo. Tuloy lang siya sa pag-flick ng hero niya. Walang pakialam. Gusto kong itanong sana kung sino yun. Gusto kong hablutin ang cellphone niya at sabihin, niloloko mo na naman ako. Paulit-ulit. Kahit chat lang, masakit yun para sa akin. Pero hindi ko ginawa. Umiling lang ako. Napakagatlabi at dumiretso ng banyo. Hindi ko pinansin. Kasi baka iniisip ko lang yun. Baka biro lang. O baka game friend lang. Ayoko pa rin mag-isip ng kung ano-ano sa kanya. Ayoko pa rin aminin na may iba na siya. Pero habang tumatagal, ay hindi pala pwedeng laging palagpasin lahat. Unti-unting nagsimula na makaramdam na ako ng inis, ng pagdududa
at ng pagkadismaya. Para kong nag-aalaga ng isang batang ayaw mag-mature. Mabuti na nga lamang talaga at hindi pa kami nagkakaroon ng anak. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang nag-aayos ng bahay. Ako ang nag-aasikaso sa lahat. Pero ako pa rin na ang kailangang umintindi dahil stress daw siya sa laro niya. At sa mga panahong halos pumutok na ang ulo ko, ay doon ko nakita ang presensya ni Leo. Ang kumpare namin. Madalas siyang napapadaan sa inuupahan naming bahay. May dalang tinapay minsan at sumisimple ng tanong na, "Uy, Julie, kumusta? Ayos ka lang ba?" Si Leo ay kabaliktaran ni Ron. Napaka-matured niya. Walang girlfriend, puro naman trabaho. Tapos ito ng kolehiyo, kaya may maayos na buhay at may magandang trabaho. Sa totoo lang, guwapo si Leo. Mas batak ang katawan kumpara sa mister kong payat dahil sa kakalaro at puro puyat ang inaatupag. Guwapo din naman ang asawa ko. Pero kung pagtatabihin mo sila ng kumpare niya, mas malakas ang appeal ni Leo. Idagdag pa na laging nakaporma at nakaayos dahil sa trabaho. Nung minsang nag-inuman sila ni Ron, dito sa bahay, ay napansin kong panakaw siyang tumitingin sa akin. Hindi bastos, hindi manyak, pero may sinasabi ang tingin niya. Para bang may matagal lang tinatagong damdamin na hindi niya lamang masabi-sabi. At sa hindi ko po inaasahang pagkakataon, ay nag-chat siya sa akin kinabukasan. Kumustahan lang. Pasensya ka na kagabi kung nakainom ako ng marami. Pero, okay ka lang ba talaga? Doon na nagsimulang mabuo ang isang bagay na hindi ko inaasahan, Miss Kay. Sa dami ng gabi na hindi na ako pinapansin ni Ron, ay si Leo ang nagbigay sa akin ng simpleng atensyon. At sa minsang kumusta niya, bawat simpleng ngiti, ay doon ko naisip, bakit parang mas kilala pa ako ng kumpare namin kaysa sa lalaking ilang taon ko nang kasama. Minsan, nag-inuman ulit sila ni Ron dito sa bahay. Wala akong pasok noon, kaya nakasando lamang ako at lumang short lang. Yung pinaka-komportable kong suotin. Wala naman akong intensyon na magpa-sexy kay Leo. Bahay ko to. Gusto ko lang yung maaliwalas ang suot ko. Pero habang naguhugas ako ng baso sa lababo, ay naramdaman ko ang isang tingin. Hindi kay Ron, na abala sa kanyang cellphone at tumatawa habang hawak ang baso, kundi kay kumparing Leo, na tahimik lamang sa isang gilid, pero lihim palang nakatitig sa akin. Dumaan ako sa harap nila para kunin ang tuwalya. Napansin ko yung pagnakaw niya ng sulyap sa hita ko. Mabilis lang, pero sapat para mapansin ko. Akala ko ako lang ang nakaramdam, pero totoong may kakaiba. Hindi ako kumibo noon. At nagkunwaring walang nakita. Pero sa loob-loob ko noon, Miss Kay, ay may gumapang na init. Yung klase ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi bastos, pero totoo. At sa mga gabing tulad noon, na gabi ng katahimikan, ng kalungkutan at ng pag-iwas, ay doon nagsimula ang pagnanasa na hindi ko na rin kayang itanggi. Pagkalipas ng ilang linggo, ay nag-chat ulit si Leo. Wala lang daw, kumusta lang? Isang simpleng, "Hi Julie, kumusta ka na?" Na sobrang tagal ko na rin hindi naririnig mula sa asawa ko. At para bang may humaplos sa pagod kong damdamin nang kumustahin ako ni Leo. Doon na nagsimula
ang gabi-gabing kwentuhan naming dalawa. Sa chat muna nung umpisa. Tapos naging tawagan. Tawa dito at asar doon. Lahat ng hindi ko naramdaman kay Ron ay naramdaman ko kay Leo. Interes, malasakit, at simpleng pakikinig. Hanggang sa isang gabi ay tinanong niya ako, "Masaya ka pa ba kay Ron?" Napahinto ako. Hindi ko alam ang isasagot. Pero sa loob-loob ko, gustong-gusto ko nang sabihin hindi na. Hindi na ako masaya sa piling niya. Pero ang reply ko, "Hindi ko alam pare eh. Alam mo naman si Ron, di ba? Nakakapagod din. Hindi naman ako robot. Kilala mo naman siya, hindi ba? Alam mo kung anong ugali niya. Palaging puyat. Hindi na nga sumisiping sa akin eh. Mahina din tong si paring Ron eh. Sa ganda mong yan, sa kinis at sexy, hindi niya alam na maraming naghahangad sa'yo. At alam mo naman sigurong isa na ako dun. Matagal na kitang gusto, Julie. Magkasintahan pa lang kayo. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Pero alam ko namang mag-asawa na kayo. Hindi ko lang talaga gusto ang pambababae ni Ron na pinagmamalaki pa niya sa akin. Hayaan mo muna. Nandito lang naman ako eh. Kung kailangan mo lagi ng makakausap, huwag kang mag-atubiling, sabihin lang sa akin. Lalaki, Leo. Lalaki ang gusto ko. Ang magpapasaya sa akin. Yun ang kailangan ko. Pagod na ako sa kumpare mo. Ikaw, kaya mo ba na maging asawa ko? Dahil laging busy ang asawa ko. Kaya mo bang punan ng pangangailangan ko na hindi niya kayang ibigay? Hanggang sa nagaya siya ng kape sa labas. Sariwang hangin at simpleng usapan. Naging mas madalas. Nagkaya ang manood ng sine, kumain sa labas at tumambay. Sa bawat haplos niya sa kamay ko, sa bawat sulyap na may kahulugan, ay unti-unti akong bumigay. Hindi dahil sa tukso, kundi dahil sa gutom. Gutom sa atensyon, sa lambing, at sa pakiramdam na importante ako. Isang gabi, matapos silang mag-inuman ni Ron sa bahay, ay nag-chat si Leo sa akin. Gusto mo bang pumunta dito? Habang lasing si paring Ron, sandali lang naman eh. Pumunta ako doon. Kwentuhan lang sana. Pero sa sandaling magkalapit kami, ay parang may kuryenteng dumaloy. Tumitig siya sa akin ng marahan. Dahan-dahang lumapit. Hanggang sa halikan niya ako, Miss Kay. At hindi ako umatras. Hindi ko alam kung kailan naging mali o kung kailan ko piniling maging mali. Basta ang alam ko, Miss Kay, nang haplusin niya ang likod ko, halikan ang leeg ko, at hilahin ako papunta sa kama niya, ay hindi po ako tumanggi. Wala akong sinabi, pero ang katawan ko ay kusang nagpaubaya. Mainit ang halik niya at mabagal ang galaw na para bang nilalasap ang bawat segundo. At habang nilalambing niya ako sa kanyang kama, ay buong puso kong inamin sa sarili ko na hindi ko maalala kung kailan huli akong hinalikan ni Ron ng may init at ng may tunay na pagnanasa. Sa kama ni Leo ay doon ko naramdaman ang lambing na hindi na kayang ibigay sa akin ng mister ko. At doon din ako unang nagtaksil. Hindi lang kay Ron, kundi sa dati kong paniniwala na sapat ang pagmamahal kahit hindi ka minamahal pabalik. Oo, kasalanan ko. Oo, pagtaksil to. Pero ilang taon din akong pinagdamutan ng lalaking mahal ko. Ilang taon akong humingi ng oras, ng atensyon at ng pagmamahal. Pero parang ako pa ang istorbo sa buhay niya. Sa bawat rank game muna at wait lang, ay unti-unti akong nawala. Hindi niyo naman siguro ako masisisi na nagsawa ako
hanggang sa si Leo na ang nagpuno sa mga puwang na iniwan ni Ron. Isang gabi, habang mahimbing po ang aking pagkakatulog, ay bigla akong nagising ng malakas na kabog ng cellphone sa lamesa. Paggising ko, nakita ko si Ron. Hawak ang cellphone ko. Galit na galit ang mga mata at nanginginig ang kamay. Nabasa na niya ang conversation namin ni paring Leo. "Ang ina ka. Niloloko mo ko?" Sigaw niya. Napalingon ako noon. Napakagatlabi at hindi agad ako nakapagsalita. Anong ibig sabihin ng miss na kita, love? Anong ibig sabihin ng mga litrato ninyong dalawa, Julie? Totoo ba to? Hindi ko alam kung anong uunahin kong sagutin. Ang tanong niya o ang sakit sa dibdib ko dahil narinig ko ulit ang salitang niloko mula sa lalaking matagal na rin naman akong niloloko. Natawa ko kahit may luha na sa gilid ng mga mata ko. Ako? Ako lang ba ang may kasalanan dito, Ron? Ha? Huwag mong ibaling sa akin ang kasalanan mo. Galit niyang sabi. Wala kang respeto. Pati kumpare natin pinatulan mo. Hindi ka ba nahihiya? Tumayo ako at nilampasan siya. Lumapit sa may pintuan at huminga ng malalim. Alin ang mas masahol, Ron? Yung niloko mo ko ng paulit-ulit gamit ang lintik na Mobile Legends na yan at ng mga kachat mong babae habang ako tong araw-araw na sumasalo sa lahat, o yung minsang naghanap lang ako ng init dahil ilang taon mo na akong ginagawang malamig. Tumahimik si Ron. Nakatitig lang, nanggagaliiti ang mga panga. Hindi ko na kaya, Ron. Hindi ko na maatim na humiga sa tabi mo, knowing na hindi na ikaw ang laman ng puso't isip ko. Bulong ko sa kanya. Wala nang sumunod na sigaw. Wala na ring paliwanag. Magkahalong lungkot at galit ang bumalot sa buong bahay. Si Ron umupo ng sofa. Ako, dumiretso sa kwarto. Iisang kama, pero magkaibang direksyon ng katawan at parehong hindi makatulog. At sa gabing yun, ay tuluyang pinutol ko na ang tali sa pagitan naming dalawa ng asawa ko. Hindi ko iniwan agad si Ron, kahit nahuli na niya ako, Miss Kay. Kahit nagalit siya, kahit halos murahin niya ako araw-araw, gabi-gabi. Kasi sa totoo lang, hindi madali para sa isang tulad kong nangarap ng habang buhay na kasama siya, na basta nalang sumuko agad-agad. Pero dumating ang punto na hindi na ako makauwi. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil ayoko na. Ayoko nang malungkot ulit. Ayoko nang maramdaman ang lamig na matagal ko nang kinukubli. Mas pinili ko si Leo. Mas pinili kong umuwi at matulog sa bahay niya, hindi bilang kabit, kundi bilang babaeng naghahanap ng pagmamahal ng isang lalaki. Sa bahay ni Leo, doon ako unang natahimik pagkatapos ng napakahabang bangayan namin sa pagitan namin ni Ron. Wala siyang tanong, wala siyang panunumbat. Lahat ng sakit ay hinayaan niyang kusang umalpas. Doon ko naramdaman na pwede pa pala akong mahalin. Kahit nawasak na ako, na may lalaki palang kaya kong yakapin, hindi lang dahil sa katawan ko, kundi dahil sa kabuuan kong gulong-gulo. Alam ko sa mga mata ng marami ay ako ang mali. Babaeng taksil, babaeng walang utang na loob, babaeng walang delikadesa, babaeng lumandi sa kumpari pa ng asawa. Pero wala silang alam na sa halos 5 taon kong paulit-ulit na pinalampas ang pagkukulang, panlalamig at pananahimik sa ginawang panloloko sa akin ni Ron, kahit chat lamang sa laro. 5 taon akong umintindi, 5 taon akong naghintay ng pagbabago.
Halos 5 taon akong umasa na baka bukas ako naman ang piliin niya. Pero walang dumating. Kaya nung dumating si Leo, yung taong kahit bawal, kahit mali, ay tiningnan ako na parang ako ang pinaka-importanting babae sa mundo. Hindi ko na siya tinanggihan. Hindi dahil sa wala akong prinsipyo, kundi dahil napagod na ako. Kasi kahit sinong babae, kahit gaano katatag, kapag paulit-ulit na hindi pinipili, ay mapapalayo sa kung sino man ang paulit-ulit kang sinasantabi. Kaya oo, bumigay ako, pero hindi dahil malandi ako. Bumigay ako dahil sa wakas ay may tao nang nagbigay sa akin ng init na matagal ko nang nilimot. Yung simpleng tanong na kumain ka na ba? Yung haplos sa likod habang naguhugas ka ng pinggan? Yung yakap bago matulog? Yung pagtingin na parang ako lang ang babae sa kwarto? Ang babaeng tulad ko ay hindi basta-basta umaalis. Hindi agad sumusuko. Pero kapag wala nang natitirang pagmamahal sa sarili, ay mapipilitan ng lumaban kahit sa maling paraan. Kaya't kung may aral man dito, ay ito lang ang masasabi ko, Miss Kay. Ang babae, hindi yan basta-basta sumusuko. Pero oras na sumuko na siya at napagod na, kahit anong gawin mo, iiwanan ka na niya. Mula nang magkahiwalay kami ni Ron, hindi na kami muling nagkita pa. Akala ko nga kukulitin niya akong bumalik, pero hindi. Umalis ito sa inuupahan namin. Bumalik ito sa kanyang magulang. Naging palamunin ng kanyang ina na matanda na. Naging pabigat sa kapatid. At pagkatapos makabuntis si Ron, lumayo raw ito ng Maynila. Sabi ng mga kapitbahay, kahit ilang buwan pa lang kaming nagkakahiwalay, pangalawa na raw niya yung nabuntis. Ayon din sa chismis, hindi pa rin naman to nagbago. Babaero at palipat-lipat ng babae. Palagi pa ring online sa ML. Ako? Masaya na ako. Wala na akong pakialam sa kanya. Kasama ko si Leo at tahimik ang buhay. Work from home na nga ako ngayon. Hawak ang oras at sarili ko pa ang pera ko. Iniipon at pinagpaplanuhan. Si Leo naman, siya ang bahala sa bahay. Tulungan kami, respeto, pagmamahal at lambing ang pundasyon. At sa wakas, ako na ang pinili araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Hanggang dito na lamang po ang istorya ng aking buhay. Nagmamahal, Julie. Positive man or negative, ay nakahanda po akong basahin ang inyong mga komento.